Sa ating po namang mga balitang pang-consumer at kalakalan, may malaking dagdag singil po naman ang Meralco ngayong buwan. Ito na po'y bunsod ng pagtaas din ng tinatawag na pass-through charges. Kabilang dito ang transmission charge at iba pa. Tataas din daw ang singil sa generation charge dahil sa manipis na reserba ng kuryente sa Luzon grid. Nakiusap daw po ang Meralco sa mga supplier nito kung maaaring utay-utayin ang generation cost para hindi masyado maging mabigat sa ating mga consumer. Hiniling din po ng Meralco sa Energy Regulatory Commission na ipagpaliban ang koleksyon sa bahagi po ng wholesale electricity spot market charges. Nag-abiso rin ang Meralco na posibleng maantala ang paghahatid ng mga electric bill ng dahil dito. Samantala, tapos na ang paghuhukay sa huling bahagi ng itinatayong tunnel sa Norzagaray, Bulacan na inaasahang makatutulong sa pagpapataas ng supply ng tubig mula Angat at Ipo Dam. Sapat para sa 1 milyong customer ang tubig na kayang dumaan sa pinakabagong tunnel. Triple ang kapasidad niyan at kumpara po yan sa mga naunang tunnel. May 4 na kasalukuyang tunnel mula Angat at Ipo Dam. 3 sa mga ito 1930s pa ginawa, kaya puro tagas na. Higit 100 million liters na tubig ang nasasayang umano sa mga leak sa Angat system. Higit 100 customer sana ang makikinabang dyan. Malaking tulong daw ang ginagawang tunnel service number 5 para matiyak na walang water service interruption kapag ginawa na ang mga lumang tunnel. Pagtitiyak naman ng MWSS, wala nang karagdagang singil, lalo't nakasama na ito sa billing ng Maynilad at Manila Water. Ang ganda ng kanilang makina, ano? Yung panggawa ng tunnel, yan kaya ginamit doon sa tunnel, doon sa Bamban. Pogo papunta. Escape tunnel. Lumit ho naman daw ang trade deficit ng bansa nitong buwan ng Abril. Ayon po sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA na itala ang balance in trade of goods sa deficit na $4.76 billion. Ito ay mas mababa po ng 1.5% kumpara noong nagdaang taon. Nagkakaroon ng trade deficit kapag nga po mas marami po tayong inaangkat kumpara po sa ating po namang na-export. Noong pong Abril ay higit na umakyat sa $6.2 billion ang halaga po ng export ng Pilipinas. Pero hindi pa rin nga ito nasabayan ng halos $11 billion naman na imports ng Pilipinas. Dapat daw ipagpatuloy ng Pilipinas ang mga hakbang nito para makalabas sa gray list ng Financial Action Task Force para mas maraming makapasok na investment. Yan ang sabi ng International Monetary Fund o IMF. Kapag nasa gray list ang isang bansa, nangangahulugang mataas ang panganib ng money laundering at pagpondo sa terorismo. Sabi ng IMF, may mga inisyatibo naman na ang bansa para mapaganda ang business climate nito. Pero kailangan daw nitong makaalis sa gray list para mabawasan naman ang agam-agam na mga investor na magnegosyo sa Pilipinas. Paano ka makakaalis sa gray list? Kung itong mga pogo na ito ay hindi ho natin sinasawata. At maging yung pong casino dealings na hindi naman po nababantayan ng husto. Kaya hindi ka maaalis sa gray list na yan hanggat yan namamayagpag. Nagkasundo naman ang Pilipinas at ang Pransya na payagan pong makakuha ang Manila ng Official Development Assistance o ODA mula sa Paris. Gagamitin po ang pondo na yan para sa mga proyekto ng gobyerno. Kasama na riyan ang mga programa para maibsan na naman daw ho ang kahirapan ng mga Pilipino. Susuportahan din daw ng kasunduan ang mga proyekto sa mga sektor ng agrikultura na naman, infrastruktura na naman, transportasyon na naman at renewable energy. Pero sa ngayon, kailangan pang matukoy at plansyahin kung ano-anong mga proyekto ang sakop nito. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.